Ilang araw pa ang lumipas. Maayos na ang pagsasama ni Miguel at Vanessa sa Hacienda Sebastian. Kapansin-pansin ang mabilis na pagbabago ng dalaga. Natutunan na niyang gawin ang mga bagay na hindi niya nakasanayan. Marunong na siyang gumawa ng mga gawaing bahay, gaya ng pagluluto. Natuto na rin siyang magdasal at kung ano-ano pa. Hindi na rin siya nahirapang ihinto ang paninigarilyo dahil hindi pa naman siya nasanay doon. Lahat ng iyon ay nagawa niya dahil sa tulong ni Miguel. Bilang premyo ay pinayagan na siya nitong makausap ang kanyang mga magulang. Kaya isang araw ay tinawagan niya sina Don Victor at Doña Maria sa Maynila. "How are you, anak?" Tanong ng mama niya. Halata sa tono ng boses nito ang pagkamis sa kanya. "I'm fine here, ma." Masayang pagbabalita niya. "Very fine. Hindi ako pinapabayaan ni Miguel. I learned a lot from him. And you know what? I can cook. I can bake. I can do a lot of things. Above all, I'm happy." "And I'm happy for you too, Iha." Naiiyak na saad ng ginang. "You don't know how much we miss you. Pero masaya kami sa mga nangyayaring ito sa iyo ngayon. And before I forgot, maraming tumatawag sa iyo dito at hinahanap ka, mga kaibigan mo. Please tell them na masaya na ako sa buhay ko ngayon." Bilin niya. "Ngayon ko lang naramdaman ng sobrang kaligayahan sa tanang buhay ko, ma. Salamat sa inyo ni Papa at salamat din kay Miguel. Malapit na rin akong umuwi. Miss na miss ko na kayo ni Papa. At sana'y huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay." Naliligayahang sabi nito. "I won't, I promise." Masaya siyang nagpaalam sa kanyang mama. Nagpatuloy ang masayang pananatili ni Vanessa sa Hacienda Sebastian at ang magandang samahan nila ni Miguel hanggang sa magdesisyon na itong ihatid na siya sa Maynila. Isang gabi bago ang araw ng pag-uwi ni Vanessa at Miguel sa Maynila, ay nag-dinner sila sa tabi ng swimming pool na silang dalawa lang. Isang candle dinner ang hinahanda nila. She was very attractive that night. She was wearing a black dress with her hair piled on her head. There was a light makeup on her face. "Wow, it's perfect." Masayang bulalas ni Miguel nang makaupo sa harap ng round table. Sinapinan niya iyon ng puting tablecloth. Sa gitna ay may magandang vase na lalagyan ng magagandang roses na pinitas niya sa garden. Kitang-kita sa malinaw na tubig ng swimming pool ang refleksyon niyon. Umupo na rin ang dalaga. Pigil hiningang hinihintay niya ang magiging reaksyon nito habang tinitikman ang niluto niyang smoked beef ribs, fettuccine with cream sauce, baked beans at kung ano-ano pa. Sa pananatili niya sa hacienda, ay natuto rin siya ng ilang menus mula sa matiyagang pagbabasa niya ng recipe books. Hindi siya nahirapang pag-aralan ng bagay na iyon dahil nakapag-observe naman siya noon sa mama niya kapag nagluluto ito. Nang mga panahong hindi pa ito gaanong busy sa negosyo at ang ibang recipes ay itinuro sa kanya ni Nanay Melda. Napapikit si Miguel nang matikman ang mga niluto niya. "Delicious!" Anito. "Really?" Tanong niya habang nakatitig dito. "Hindi ka ba nagbibiro?" Nag-thumbs up na naman ito. "Ang galing mo na. Pwede ka nang mag-asawa." Napangiti naman siya sa sinabi nitong iyon. "And you know what, Vanessa? You remind me of my mother." Patuloy nito. "Palibhasa kaming dalawa lang noon sa bahay ay palagi siyang naghahanda ng dinner na katulad nito. We laughed, we joked, we ate, as if there will be no tomorrow." Pagkatapos ay parang sirang plakang paulit-ulit na naman niyang sasabihin sa akin how lucky she had been to have a son like me. Na totoo naman, saad niya. Ikaw ang pinaka-ideal man na nakilala ko. Hindi niya napigilang sabihin. With your courage and determination, na marating ang kinalalagyan mo ngayon. You weren't blessed with everything before, pero nagsikap ka at nagtiga. Hindi mo sinayang ang panahon. Ang bilis mong nag-succeed. Samantalang ako. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Vanessa. Samantalang ako, napakaraming panahon at pagkakataong sinayang. I was a fool for thinking about my future. Akala ko ay sapat na ang yaman ng pamilya ko upang mabuhay ako sa karangyaan habang panahon. But I was wrong. Hindi pala iyon sapat para mabuhay ako ng masaya. Natigilan nito at napatingin sa kanya. Tapos na yun, Vanessa. Seryosong sabi nito. Here you are now, a very different woman. Hindi pa huli ang lahat. Marami ka pang magagawa at marami ka pang mararating. Ipagpatuloy mo lang na umpisahan mo dito sa haciendang to.
I don't want to see you having troubles with your impossible friends again. Hindi na. Napangiting saad niya. Pagkuway bumalik ang lungkot sa kanyang magandang muka nang mapagmasdan ng matagal si Miguel. At naisip niyang ihahatid na nga pala siya nito sa Maynila kinabukasan. Magkakahiwalay na sila, magkakanya-kanya. Tapos na naman ang kanyang masasayang araw. Tapos na rin ang kanyang mga pangarap. I want to take this opportunity to thank you for everything, Miguel. Seryoso niyang saad. Kung hindi dahil sa'yo ay baka napano na ako sa kamay ni Ben. Baka may bisyo na rin ako. Baka wala nang pag-asang magbago ang takbo ng buhay ko. Pumiyok ang boses ni Vanessa sa pag-amin sa bagay na yun. I just realized how bad I had been para pasakitan ng matagal ang mga magulang ko na ang tanging pagkakasala ay ibuhos ang lahat ng oras at atensyon sa negosyo, thinking about my future and my happiness. Pagpapatuloy niya. Kung hindi mo pa ako dinala rito ay hindi ko pa sila mamimiss at hindi ko maiisip ang magagandang bagay na ginawa nila para sa akin. I just realized how blessed I am. Thank you so much, Miguel. Ginahagap nito ang kanyang palad. Patawarin mo rin ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo noon, Vanessa. Seryosong saad nito. I'm sorry. I was so in love with Joyce that time. Wala na yun. Pumiyok ang tinig na sagot niya. Marinig lang niya ang pangalan ni Joyce ay parang nauubos ang puso niya. Alam niyang hanggang ng mga sandaling iyon ay mahal pa rin ito ni Miguel. Mahal na mahal. Let's have dinner. Pinilit ngumiting saad niya bago inagaw ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Yeah, but can I dance with you first? Sure. Nahiyang sagot niya. Hinawakan siya nito sa kamay at maingat na iginiya sa poolside kung saan ang anino nilang dalawa ay kitang-kita sa malinaw na tubig. Hinawakan nito ang isang kamay niya habang ang isang kamay nito ay nasa baywang niya. And their eyes met. Parehong maraming nais sabihin, ngunit hindi maisatinig. Hanggang sa maglapit ang kanilang katawan at yumakap ang mga kamay nito sa kanya. At ganoon din naman siya rito. Banayad silang nagsayaw kahit ang musika nila ay nasa isip lamang. Pareho silang nakapikit habang pilit pinagaganda ang musikang iyon sa kanilang mga pandinig. I will never forget this night, Miguel. Tahimik niyang sabi sa sarili. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman kong ito ngayon, Vanessa. But I'm very happy. Ayoko nang matapos ang sandaling ito dahil malulungkot ako. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naguguluhan man siya sa sinabi nito, ay buong puso pa rin niyang tinugon ang yakap nito. Matagal silang nagsayaw habang nanatiling magkayakap. Maagang nagpaalam sina Vanessa at Miguel kay Franco kinabukasan. If you have time, don't hesitate to come back for a vacation. Bili nito habang inihahatid sila sa garahe. Thanks, Franco. Tila matamlay na sabi ni Miguel. Matapos magpaalam, ay malungkot na siyang lumulan sa sasakyan ni Miguel. Hindi siya gaanong nagsalita habang tumatakbo ang sasakyan. Lalo lamang magiging mahirap sa kanya ang paghihiwalay na iyon hanggat patuloy niyang naririnig ang boses nito. Napakaslot siya nang maramdaman ang paghawak nito sa kanyang palad. Good luck. Halos pabulong nitong saad na ang mga mata ay nakatutok sa daan habang nagmamaneho. I'm sure na matutuwa ang parents mo pag nakita ka. When will I see you again, Miguel? Hindi niya napigilang itanong. You won't need me now. Seryosong saad nito. I know that you can stand on your own. You can reach your goals on your own. But in case you need help, you know where to find me. Will your door still be open for me? Of course. Thanks. Kahit papaano ay nakasilip siya ng pag-asa na hindi matatapos ng araw na yon ang kanilang pagsasama. Namayani ang katahimikan hanggang sa marating nila ang Castillo Mansion. Naghihintay na ang mga magulang niya dahil bago sila umalis ng Hacienda Sebastian, ay tumawag si Miguel sa mga ito upang ibalita ang kanilang pagdating. Niyakap kaagad ni na Don Victor at Doña Maria si Vanessa pagkapasok pa lang sa loob ng living room. Iha, patawarin mo sana kami ng papa mo. Napaiyak ng sad ni Doña Maria. Ipinapangako namin na magbabago na kami. Sabi naman ni Don Victor. Kalimutan na natin ang lahat, ma at pa.
Napaiyak na ring sagot niya. Ang mahalaga ay nandito na ulit ako at mangangakong hindi ko na kayo bibigyan pa ng sama ng loob. Napangiti si Miguel sa kanyang nasaksihang tagpo. Sa kabila niyon ay may naramdaman siyang bigat sa kanyang puso. Para bang napakahirap na para sa kanya ang lisanin ng mansyon na yon. Ayaw na niyang malayo sa kanya si Vanessa. Pag-aaralan ko muna ang aking sarili, sabi ng isip niya pagkuwan. Gusto ko munang makatiyak kung totoong nakalimutan ko na si Joyce. Hindi nagtagal ay nagpaalam na siya sa mag-anak. Maraming salamat, Miguel. Nakangiting sabi ni Doña Maria. Kung may kailangan ka ay huwag kang mag-aatubiling lumapit sa amin. Dugtong ni Don Victor. Nagkatinginan sila ni Vanessa. Ang mga mata lamang nila ang nag-uusap. Mabibigat ang mga hakbang na lumabas siya ng mansyon. Sa isang bahagi ng puso niya ay may nabuhay na namang kalungkutan. Hindi dahil kay Joyce, kundi dahil sa nakaambang paghihiwalay nila ni Vanessa. 1, 2, 3 araw ang mabilis na lumipas. Hindi na kayang labanan ni Vanessa ang sobrang pagkamis niya kay Miguel. Nang umalis ito ng kanilang mansyon, nagkasya na lamang siyang ihatid ito ng tanaw. Kalahati ng puso niya ay masaya dahil sa malaking pagbabagong idinulot nito sa kanyang buhay. Kalahati ay malungkot dahil hindi niya alam kung makakasama pa niya itong muli pagkatapos ng lahat. Nagdesisyon siyang puntahan ito sa bahay nito ng araw ding iyon. Kahit ano pa ang isipin nito, hindi na niya mapipigilan ang sariling muling iparamerito ang pagmamahal niya na pansamantala lamang niyang itinago. Nakahanda na ang ngiti sa kanyang mga labi habang pumapasok siya sa front door ng bahay ni Miguel upang muli siyang malungkot nang makitang kausap nito si Joyce sa living room. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagkabalikan na ang mga ito. Marahil ay na-realize ni Joyce na mahal pa rin ito si Miguel. Marahil ang sandaling namagitan sa kanila ng binata ay hindi na magkakaroon pa ng karugtong katulad ng pinapangarap niya. Marahil ay hanggang doon na lang ang lahat. Pigil ang pagluhang nilisan niya ang bahay nito. Kasabay niyon ay nangako siyang hindi na siya muling yayapak sa bahay na yon. Hindi alam ni Vanessa kung saan siya pupunta pagkatapos niyon. Muli ay gumuhit sa kanyang isipan ng mga dating kaibigan. Iniwan siya ni Miguel nang isipin niyang balikan ang kanyang dating buhay. Ngayong wala na naman ito sa kanya, dapat bang bumalik siya sa dati at sayangin ang panahong iginugol ng binata upang magbago siya? Nanginginig ang mga kamay na idinayal niya ang numero ng telepono ni Carol sa bahay nito. Wala na po rito si Ma'am Carol, sabi ng maid na nakasagot. Dinala na po siya sa rehabilitation center. Rehabilitation center. Sinabi sa kanya ng maid ang pangalan ng center. Kaagad niya iyong pinuntahan upang dalawin ng kaibigan. Nasa calm stage si Carol ng mga oras na yon. Napakalungkot rito, Vanessa. Kwento nito nang makaharap niya ito sa visitors area. Nangingitim ang paligid ng mga mata nito. Nawari hindi ito nakakatulog sa gabi. Bagsak na rin ang katawan nito. What happened to you? Nahahabag niyang tanong. Hindi ba't nag-promise tayo sa isa't isa na hindi tayo gagamit ng masama? Nang umalis ka ay wala na akong kakampi. Patuloy nitong kwento. Hindi ko nalabanan ng influence na Sheila at Ben. Hanggang sa buong araw magdamag na kaming magkasama. Suddenly, hindi ko na magawang tanggalin iyon sa aking sarili. Parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala yon. Para akong gutom. Para akong mahihibang. One night ay niraid kami ng mga pulis sa hangout namin. Matagal na pala nila kaming sinusubaybayan. Napalunok siya. Alam niyang si Miguel ang may pakana niyon. Nagsisisi na ako kung bakit ko ginawa yun, Vanessa. You're very lucky. Hindi tuluyang nasira ang buhay mo. You still had a chance to change. Marami ka pang magagawa sa buhay mo na hindi ko na kayang gawin ngayon. May nangilid na luha sa kanyang mga mata at hindi maiwasang muling gumiit sa isip niya si Miguel. Kung hindi ito pumasok sa buhay niya, kung hindi siya nito pinilit na ilabas sa kinalulugmo kanyang barkada, baka katulad ni Carol ay nakulong na rin siya sa lugar na yon. Kung saan ang mga taong katulad ni Carol ay walang makitang liwanag. Maswerte siya. It was because Miguel came and rescued her. She owed it to no one but him. Kahit sa kabila niyon ay wala itong pagtingin sa kanya. May pag-asa ka pang magbago, Carol. Gaya ko.
Akala ko dati hindi na ako makakaahon. Pero tignan mo ako ngayon. Masaya na sa pagbabago ko. At kapag okay ka na, nandito pa rin ako bilang kaibigan mo. Sasamahan kita para makita mo rin ang kaligayahan na hinahanap mo. Nakangiti na saad ni Vanessa sa tinuring niyang kaibigan. So, shall we go? Tanong ni Nicolas Perez, ang kapatid sa ama ni Miguel nang magbalik ito. Nagtungo ito sa CR kaya naiwan sila at si Joyce na magkausap sa living room. Okay, nakangiting sagot ni Joyce. Magkasama siyang binisita ng mga ito upang kamustahin sa matagal-tagal na pagkawala niya. Nakausap na niya si Joyce. Natiyak na niya sa kanyang sarili na wala na ang sakit na idinulot ng paghihiwalay nila ng dating kasintahan. Para siyang nabunutan ng malaking tinik sa puso niya. Masaya na siya para kina Joyce at Nicolas. Ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon ay si Vanessa. Saksi ang mga lumipas na araw sa puspusang pag-aaral ni Vanessa sa pamamalakad ng kanilang commercial bank. Nasa tabi lamang niya ang kanyang mga magulang upang sumuporta. Unti-unti ay nakasumpong siya ng kaligayahan sa kanyang ginagawa. Batid niya ang mga kalokohang ginawa niya noon ay kabilang na lamang sa kanyang nakaraan. The memory of Miguel remained in her mind though. Mula sa kinauupuang swivel chair, ay tumayo siya at humarap sa glass window. Naroon siya sa 21st floor ng building ng kanilang kumpanya. Mula roon ay abot tanaw niya ang mataas na engineering firm na kinaroroonan ni Miguel. Subalit kasama na sa kanyang pagbabago ang mahalin ng kanyang sarili. Nangangahulugan lamang iyon na hinding-hindi na niya ipagmumukhang kawawa ang kanyang sarili sa harapan nito. Marahang katok sa pinto ang gumambala sa kanyang pag-iisip. Hindi siya sumagot o lumingon man lang. Alam niyang isang sekretarya lamang iyon na magdadala ng kung ano-anong papeles sa kanya. You seem sad, but I'm here to make you happy. Tinig iyon ng isang lalaki na nagmumula sa kanyang likuran. Otomatikong napaharap siya at nagulat siya nang makita ang nakangiting mukha ni Miguel. Sa paningin niya ay lalo pa itong gumwapo sa suot nitong suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay. Wala na siyang mababanaag na kalungkutan sa mga mata nito. Bigay na bigay ang ngiti sa manipis nitong mga labi. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Gusto na niya itong yakapin sa sobrang pagkamis niya rito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. How sure are you na mapapasaya mo ko? Kunway mataray niyang tanong. Lalong lumawak ang pagkakangiti nito habang hindi mapuknat ang tingin sa kanya. She was wearing a red skirt and a stretched black jacket over a red sleeveless top and a high-heeled shoes. Her long hair was looped into a simple bun. Light lang ang makeup niya, lalo iyong nagpaganda sa kanya. She was much more beautiful. Because I know that you missed me. Confident nitong tanong. Iniabot nito sa kanyang larawan nila sa Hacienda Sebastian habang nakalulan sila sa kabayo. Ha! Pagkuway isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan niya. I'm so busy para pag-aksayahan pa kita ng panahon. Ibinaba niya ang mga larawan sa desk niya. Gayunpaman ay lihim siyang naligayahan nang makita ang isang larawan na halos nakayakap na siya kay Miguel. Even if I say, I miss you? Napaawang ang mga labi ng dalaga sa narinig. Hindi niya magawang salubungin ang mga titig nito dahil baka lalo pa siyang pamulahan ng mga pisngi. I'm sure you're just kidding me. I mean it. Seryosong saad ni Miguel. Mas na-miss kita nang makita ko ang mga pictures nating dalawa. Franco sent them the other day. And now, I can't help but tell you that I love you, Vanessa. Bago pa siya nakaiwas, ay ginagap na nito ang kanyang mga palad. Pero nakita kong kausap mo si Joyce, she reminded. Have you been to my house? Nahihiyang tumango siya. And I saw you talking with Joyce, and I thought... And you thought na nagkabalikan na kami? Natatawang tanong nito. Hindi mo ba nakitang kasama niya si Nicolas? They went there to ask me why I was away. And I told them na kasama kita, na nagbakasyon tayo sa isang napakagandang hacienda. Naroon ay saka ko lamang nakita at nakilala ang tunay na Vanessa, na para sa akin ay napakaganda at may tinatagong kabutihan. Hindi na niya napigilan ng mapaluha sa narinig. And suddenly, I realized na kaibigan na lang ang turing ko kay Joyce dahil ikaw na ang mahal ko, Vanessa. Pagpapatuloy nito,
Hindi ko na kayang mabuhay pa nang hindi ka kasama. Handa akong gawin ng lahat para lang makabawi sa'yo at mapasaya ka. Will you marry me, love? Handa ka bang samahan ako sa hirap at ginawa? Buong puso na saad ni Miguel. Napayakap na si Vanessa ng mahigpit dito. I'm so happy, Miguel. Napakarami kong dapat ipagpasalamat sa iyo. You enlightened my life. You made me happy. I love you too. Of course, pakakasalan kita kahit saang simbahan. And I'm very happy too, Vanessa. I love you so much. He kissed her. This time, wala nang pag-aalinlangan dahil puso nilang nag-uugnay sa kanilang dalawa at alam nilang wala nang makapaghihiwalay pa sa kanila. Makalipas pa ang ilang buwan, ay idinaos na ang grandeng kasalan ni Miguel at Vanessa sa Hacienda Sebastian. Napakasaya ng lahat, lalo na sina Doña Maria at Don Victor. Masaya sila para sa kanilang nag-iisang anak na alam nilang masaya na ngayon sa piling ni Miguel. Dumalo rin sa kasal sina Joyce at Nicholas, kahit nung una ay nailang si Vanessa kay Joyce. Pero kalaunan, ay nakita niya na masaya itong kasama, lalo na't ito ang katulong niya sa pag-aayos ng papel niya para sa kasal nila ni Miguel. Wala na ngang mahihiling pa si Vanessa sa buhay. Sa isang iglap ay nagbago ang lahat sa kanya at binago siya ng kanyang pinakamamahal na asawa. Si Miguel na hindi nagsawa para turuan siyang ayusin ang buhay niya, kaya para sa kanya ay gagawin niya ang lahat para maging isang mabuting asawa rito. Bubuo sila ng isang masayang pamilya kasama ng mga magiging anak nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.